patay at isa ang nawawala sa Quezon Province. Maraming bayan din ang nalubog sa baha. Live mula sa Catanawan, Quezon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, anong nangyari sa babaeng namatay dyan? Cheryl, isa ang kumpirmadong patay dito sa lalawigan ng Quezon dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Nasawi ang 56 anyos na ginang matapos madulas sa tulay at malunod sa ilog. Samantala, as of 5 p.m. kanina, nananatili ang orange rainfall warning level sa maraming lugar dito sa probinsya. Ibig sabihin, posible pa rin ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Tanaw sa aerial footage ang lawak ng baha sa buong bayan ng Catanawan sa Quezon Province. Sa tindi ng magdamagang ulan, wala kang makikitang lugar na hindi inabot ng baha. Yan po ang update. Baha pa din. Yan po ang update ngayon. Ay, baha pa. Sa Barangay 10 nga, baha ang bumungad sa mga residente. Umapaw na kasi ang ilog. Kaya inabot na ng tubig ang mga bahay. Pati kalsada papasok sa barangay, lubog sa baha. Higit 12 oras ng stranded ang ilang mga kababayan natin dito sa barangay Matandang Sabang Silangan sa Catanawan, Quezon. Maski kasi mga bus, hindi na makatawid sa taas ng baha. Kami po na stranded din. Isa sa mga stranded si Jenaline na sinamahan lang magpa-check up sa Lucena ang kanyang ama. Pero sa kalsada na nagpalipas ng magdamag. Mahirap po ay syempre yung pag-CR. Buti na lang po may mga bahay na nagpapa-CR naman po. Kanina, may mga dumating ng truck at payloader para tumulong magtawid ng mga stranded. Sabi ng otoridad, pinalala ng high tide at tubig galing sa bundok ang baha sa Catanawan. Sa bayan naman ng Pitogo, nadaanan ng News 5 ang sirang kalsadang ito sa barangay Pakatin, Ilaya. Ayon sa mga residente, madalas talagang magkabitak-bitak at magka-landslide doon kapag malakas ang ulan. Kaya isinara muna sa mga motorista ang apektadong lane. Bukod sa Catanawan at Pitogo, ramdam din ang hagupit ng bagyo sa iba pang bayan sa Quezon. Sa bayan ng General Luna, umapaw na ang ilog kaya hanggang bubong na ang baha. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada sa Tagkawayan dahil umapaw na rin ang ilog sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa bayan ng Mulanay, nagtumbahan din ang ilang puno at mataas na ang tubig sa ilang barangay. Nasira naman ang malakas na hangin ng covered court. Nabagsakan pa ng puno ang 2 classroom sa Lukban Elementary School. Habang sa Lucena, nasa pool rin ang nabuwal na puno at poste ng kuryente ang nakaparadang tricycle at kotse. Cheryl, bukod sa baha, problema rin ng mga taga-Catanawan at kalapit bayan ang brownout. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, wala pa ring supply ng kuryente sa bahagi ng kanilang Pitogo to Mulanay 69 kV line. Hindi pa rin daw kasi mapasok ng kanilang line personnel ang mga binahang lugar. Cheryl? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.